Kinuha ko na nga po pala yung mga pinaalaga kong manok at bibe. Kaya naman meron na nga ulit kaming panibagong pagkakaabalahan nila Ari dito sa bahay na inuupahan namin. Kinuha na din namin yung mga itlog para mailagay na namin sa incubator. Dumaan na rin kami dito sa hardware para makabili kami ng mga kakailanganin namin sa paggawa ng paglilipatan namin ng mga hayop. Bumili ako ng 20 meters na net dahil ito nga ang gagamitin ko sa paglilipatan namin ng mga hayop. Ito muna namin sila ilalagay hanggat hindi ko pa natatapos yung ginagawa kong bahay nila. Kung naalala nyo nga yung sinabi ko sa nakaraan naming vlog, balak nga namin nila Arnie mag-alaga din ng baboy. Baka makabili na rin kami ng biik kaya bumili na rin kami ng pagkain para nakaredy na nga yung pagkain niya pagdating niya. Bumili na din kami ng maramihang pagkain ng mga manok namin para matagal-tagal rin maubos. Mabilis nga lang magmahal ang bilihin ngayon kaya bumili na rin kami ng isang sakong bigas kasi kung bibili kami ng paunti-unti baka maabutan pa nga namin ang mas mahal na presyo. Ito nga pala yung mga naging anak ng bibi ko. Bali, iiwan ko na nga po pala ito kay tatay na nag-alaga ng mga manok ko. Para naman makapagparami din siya at magkaroon siya ng sariling alaga. At ng mga hayop na pinaalaga ko dito ay kukunin na namin bukod sa mga kambing na pinaalaga ko. Maraming ang nagsasabi na mabuti pa daw kami nila Arnie marami ng alagang sariling hayop. Alam nyo po sa totoo lang, dati ko lang din ito pangarap. Sabi nga nila pag gusto maraming paraan at pag ayaw naman maraming dahilan. Yun kasi tumatak sa isip ko na kapag gusto natin maraming paraan. Kaya yung gusto at pangarap ko na magkaroon ng nakikita nyo sa amin, sinikap ko talaga na magkameron ako. Pero alam nyo po, dati kahit anong trabaho ang pasukin ko, hindi ko talaga kayang ma-provide yung mga ninanais ko. Kumbaga, sakto lang talaga sa pangkain ko. Pero nung pinasok ko ng vlogging, naging malaking tulong ito sa akin. Yung mga dating hindi ko nabibili at napoprovide kahit papano ay nabibili naman natin. Matagal na din na umuuso ang pagbablog at matagal ko na din alam na pwede kumita sa paggawa ng mga content. Yung mga panahon na yun, naiisip ko na parang gusto ko pasukin ang mundo ng vlogging pero malaki ang pag-aalangan ko. Naisip ko kasi na baka hindi ako makilala o suportahan ng mga tao. Pero alam nyo, totoo ang kasabihan nila na hindi natin malalaman ang tamang sagot kung hindi natin susubukan. Kaya nung narinig ko yung kasabihan na yon at sakto naman na napanood ko ang Run and Gale, sobrang nagbigay talaga ng lakas ng loob at inspirasyon ang mga vlog nila para umpisahan at pasukin ko na din ang pagbablog. Bago ko nga napanood ang Run and Gale, halos karamihan sa mga vlogger na napapanood ko dati ay yung mga tumutulong sa kapwa mahihirap. Kaya nabanggit ko na may pag-aalangan sa isip ko kasi alam ko sa sarili ko noon na wala pa akong maiibigay o maiitulong sa ibang tao. Pero alam nyo, nung napanood ko sila Ate Gail, silang nagpatunay sa akin na hindi mo pala kailangan ipursige ang sarili mo na makatulong agad sa kapwa mo o ipakita sa maraming tao na nakakapag-abot ka para lang makilala ka at suportahan ka ng mga tao. Para lang mapatunayan sa kanila na nakakatulong ka na sa paraan na nakakapagbigay o nakakapag-abot ka ng pera, pagkain at gamot. Akala ko nga yun lang din ang paraan ng pagtulong sa kapwa natin pero hindi pala. Ang natutunan ko lang kina Ate Gail at Kuya Ran ay ang pagbibigay nila ng inspirasyon sa maraming tao para matutunan ng manonood nila kung paano magsumikap sa buhay at kung paano iraos ang pang-araw-araw ng hindi inaasa sa ibang tao. Kaya doon ko natutunan na ang isa pala sa pinakamagandang tulong na maiibigay natin sa kapwa natin ay ang maturuan natin sila kung paano magsumikap at lumaban sa hamon ng buhay. Dahil kapag yun ang naituro natin sa kanila habang buhay nila yun babaunin na hanggat nabubuhay sila, alam nila kung paano dumiskarte para magkaroon at ma-provide din nila ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw o pang-maintenance na gamot. Kaya doon ko din nasabi na oo nga, kaya hindi rin ako mali ng piniling content ang makapagbigay inspirasyon sa maraming tao. Dahil kung inuna ko noon magbigay ng magbigay, baka hindi ko din natutunan at hindi ko rin naibahagi sa mga sumusuporta sa akin kung paano dumiskarte. Baka kung inuna ko magbigay ng magbigay, baka ubos na ako ngayon. Saka sa mga ganong content naman, hindi stable ang sponsor kasi may hangganan lang din naman ang pagtulong nila dahil sa dami ng mga taong nangangailangan ngayon. Kaya pinagpapasalamat ko na nabigyan ako ng inspirasyon kung paano matuto na hindi iasa sa iba ang pangangailangan ko. At masasabi ko din na malaking tulong yun sa akin kasi pwedeng maging dahilan yun na balang araw hindi na tayo ang tutulungan kundi tayo na ang mag-i-sponsor sa mga nangangailangan. Kinagabihan ay nagpunta naman kami sa isa sa mga vlogger na supporter namin na si Idol J Vlog. Dahil meron nga daw siyang kaibigan na gustong magbigay sa amin ng 2 magandang kalapati. Kaya thank you Lord na lang talaga dahil hindi siya nagsasawang magpaabot sa amin nila Arnie ng blessing. Tunay nga na kapag wala kang inaapakang tao o nilolokong kapwa ay kusang darating ang biyaya sa buhay mo. Kaya maraming salamat po sa kaibigan ni Sir J na si Sir Edgardo Frago Rebolido JR. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at huwag nyo din po sana kalimutan i-share ang video na to.